Hindi inaasahan ni Elias kung paano naging madali ang pakikibagay niya sa buhay sa baryo. Madalas niyang iniisip na mahihirapan siyang lumayo sa ginhawa ng lungsod, pero sa isang linggo niyang pananatili roon, unti-unti siyang natututo. Natutunan niyang gumising nang hindi sumasandal sa tunog ng alarm clock, na makontento sa tahimik na umaga kung saan tanging hampas ng alon ang maririnig. At syempre, natutunan niyang tiisin si Kaloy. "Dali na, Elias, ang bagal mo." Sigaw ni Kaloy isang umaga, nasa bangka na ito habang naghihintay sa kanya. "Di mo malalaman ang ganda ng dagat kung sa pampang ka lang lagi. Bakit ba kailangan nating sumisid?" Reklamo ni Elias habang iniayos ang hiram na pang-snorkel. "Pwede namang mag-swimming lang, di ba?" Di wala kang makikita," sagot ni Kaloy, iniunat ang braso at humikab. "Takot ka lang, no?" "Hindi ako takot," mabilis na sagot ni Elias, kahit pa bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya sanay sa malalim na tubig, ngunit kung may isang bagay na napansin niya kay Kaloy, ito ay ang determinasyon nitong itulak siya palabas ng kanyang comfort zone. At sa isang banda, gusto niya iyon. Matagal na siyang nabubuhay ng ligtas, nagsisimula ng isipin na baka kaya siya hindi masaya ay dahil hindi siya marunong sumugal. Kaya kahit may kaba, sumakay siya sa bangka. "Kapit ka sa akin," utos ni Kaloy nang dumating na sila sa malalim na bahagi ng dagat. "Sa una lang to, pag nasanay ka, magugustuhan mo rin." Malamig ang tubig nang lumusong sila. Naramdaman ni Elias ang matibay na braso ni Kaloy nang hawakan siya nito sa baywang, hinahatak siya pababa upang makita ang kagandahan sa ilalim ng dagat. At nang tuluyan siyang lumubog, doon niya nakita ang mundo sa ilalim ng tubig. Ang buhay na kumikislap sa sinag ng araw, ang mga isdang dumadaan sa pagitan nila, ang kagandahang matagal na niyang hindi napapansin. Nang umangat silang dalawa, magkalapit pa rin sila. Ramdam ni Elias ang init ng katawan ni Kaloy sa ilalim ng tubig, ang paghinga nito na bahagyang hinahabol. "Tingnan mo," bulong ni Kaloy, nakangiti. "Hindi naman nakakatakot, di ba?" Napangiti rin si Elias. "Hindi." At doon nagsimula ang isang bagay na hindi pa nila mabigyan ng pangalan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang pagkakaibigan ni Elias at Kaloy, ngunit kasabay niyon ang unti-unting paglitaw ng isang tensyon na hindi nila kayang ipaliwanag. Sa bawat galaw, sa bawat sulyap, tila may isang bagay na naghihintay lamang na tuluyang magliyab. Ngunit paano kung si Kaloy mismo ay hindi pa handang harapin ang nararamdaman niya? At paano kung si Elias ay natatakot na muling sumugal? Mauuwi ba ang kanilang tag-init sa isang alaala lang ng isang panandaliang ligaya? O ito ba ang magiging simula ng isang bagay na higit pa sa simpleng init ng araw?